Del Corvera, Lone District, Agusan del Norte. Is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. You know, Mr. Speaker, after my consultation with our constituents in Agusan del Norte, napag-alaman ko po na overwhelmingly they are not in favor of the impeachment against the Vice President. And being their representative, I have to listen to them. Kaya ang pagboto ko ng no ay dala ko ang boses ng taga Agusan del Norte. In fact, it is an expression of the will of the people of my province. Maraming salamat po. Wadyo ko magmahay nga wa ko mo pirma. Tungod kay sa dihang pending ang tulo ka impeachment complaints. Katong tulo. Nag-meeting ni sa mga mayor, uban ninyong mayor, si Mayor Junjun, si Governor, ug ako silang gipangutana bahin sa impeachment ug miingon sila dili sila pabor. Nakaadto po ko sa Binapor, nakaadto ko sa Gupit, sa Santiago, Binapor sa Carmen. Ako kung gikonsulta ang mga tao dito, ingon po sila, dili sila pabor. Tungod kay ako man ang inyong tingo ngadto sa Kongreso, bisan pa og di ko muuban sa majority, ang tingog sa mga gusanon ang akong dalhon. Regardless of the consequence that I will face. Pinanindigan ni Agusan del Norte Representative Del Corbera ang hindi niya pagpirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay alinsunod ng kanyang mataas na paggalang sa mga sentimiento ng kanyang mga kababayan na umunoy tutol sa impeachment. Noong unang impeachment complaint kay BP Sara, bumoto si Corbera ng no at bilang tungkulin niyang pakinggan ang boses ng kanyang mga nasasakupan sa pangalawang pagkakataon muli. Hindi siya lumagda sa reklamo laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ng mambabatas, malaga para sa kanya ang panindigan at pagtugon sa gustuhan ng publiko na kanyang kinakatawan sa Kamara. You know, Mr. Speaker, after my consultation with our constituents in Agusan del Norte, napag-alaman ko po na overwhelmingly they are not in favor of the impeachment against the Vice President. And being their representative, I have to listen to them. Kaya ang pagboto ko ng no ay dala ko ang boses ng taga Agusan del Norte. In fact, it is an expression of the will of the people of my province. Maraming salamat po. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya. Del Norte, Caraga region, in which ang regional center is in Butuan City. Kaya yung opisina ng DOH nasa Butuan. But unfortunately, while ang Butuan City is the regional center, wala pong DOH hospital in Butuan City. Kasi ang mga DOH hospitals in Caraga region are in Surigao City, Tandag City, and Siargao Island. But meron kaming dalawang LGU hospitals in Butuan. The Butuan City Medical Center, run by the city government, and the Agusan del Norte Provincial Hospital, Edibolb Hospital. Ngayon po, in 2019, I filed a bill na kung maaari maging tertiary hospital
ang Agusan del Norte Provincial Hospital. Kasi po, unique yung situation ng Provincial Hospital. It is located in a highly urbanized city na walang political jurisdiction ang probinsya. As a consequence, halos araw-araw puno ang aming ospital dahil marami mga pasyente na hindi taga Agusan del Norte. Galing sa Butuan, galing sa Agusan del Sur, and part of Surigao, part of Misamis Oriental. That was the reason na gumawa ko ng bill na ma-convert siya into a level 3 hospital. At that time, when the committee treated it, meron po kayong sulat, Mr. Secretary, expressing your support to the bill, provided ang funds shall come from the local government unit. So, wala rin. Ang aming mga pasyente, kung nangangailangan ng tertiary healthcare, pupunta pa ng Cebu or Davao. Ang tanong ko ngayon, Mr. Secretary, what is really the stand of DOH on the renationalization of devolved hospitals? Thank you, Madam Chair. Actually, nagbago na po ang stand ng Department of Health. Nung before me, parang hindi masyadong nagsusupport ng renationalization. But today, with the Universal Healthcare Law, I am supporting the renationalization of provincial hospitals that have no DOH hospitals. So as you rightfully said in Agusan, there is no DOH hospital. We have 40 provinces without a DOH hospital, and Agusan is one of them. So ito po yung pinaprioritize ko. Kung willing sila magpa-renationalize ng existing, we will post no objection to a bill to renationalize said hospital. So we have some that have already applied, but as we are increasing the PhilHealth benefits, there are some governors who now are thinking twice. Kasi nga may revenue naman increased because 80% increase na yung case rate. So lumalaki na rin yung revenue at mabilis na magbayad si President Mercado ng bill. So parang kumonte yung nung sinabi ko, madaming gusto. Pero ngayon, ang binibigay na lang po sa akin ay lupa para magpagpatayo ng ospital para madagdagan yung number of beds sa lugar na walang DOH hospital. Maraming salamat po, Mr. Secretary. Pero ang probinsya po namin ngayon, gustong-gusto talaga na ma-renationalize yan. In fact, si Governor Angel Amante, ang governor ngayon, when she was the congresswoman, I was the governor, na-approve yung bill niya. Pagdating ngayon sa Senado, hindi na-approve dahil that was 18 Congress pa, 18 Congress. Hindi na-approve dahil nga ayaw ng DOH. So nang naging congressman ako, I refiled that bill. At yun nga ang nangyari. In fact, I think last week, pinapaluap ako kung ano nang nangyari, Mr. Secretary. Kaya nag-file na naman ako ulit ng bill na ma-renationalize yung hospital na yon, given the fact na ang Caraga State University nag-offer ngayon ng College of Medicine para maging training school din yung hospital na yun. We are willing to give it away to DOH, Mr. Secretary. Po yan, Madam Chair. Actually, si Congressman Joboy Aquino, dinala ako sa presidente ng Caraga State University dahil nga may medical school. At nanghihingi ako ng lupa kung saan pwede magpatayo ng bukas or eventually a teaching hospital. Pero kung i-renationalize naman ang Agusan Provincial, that can be the teaching hospital of the Caraga State University Medical School already. Thank you, Mr. Secretary. Gustong-gusto talaga namin dahil nga
it is located in Butuan City na wala kaming political jurisdiction. Mga pasyente hindi constituents namin, pero pera ng probinsya namin ang nagamit sa operation. Kaya gustong-gusto namin, Mr. Secretary. Thank you very much, Mr. Secretary. Thank you. Meron pa akong isang question, Mr. Secretary. Kindly wind up, Yeah. Vice Chair. Yes. Hindi naman ito talagang, pero importante. Because I received a text from a constituent, humingi ng tulong dahil yung nanay niya, inoperahan sa tuhod. Kailangan ng implant, ano ba yun? Yung implants na device. Ang problema po ngayon, walang supply yung provincial hospital ng implants. As a consequence, yung doktor na nag-treat sa kanya ang nagbigay ngayon ng implants, of course may bayad. Ang tanong ko, Mr. Secretary, dahil alam ko, when I was governor, na ang DOH nagbigay ng support ng provincial hospital, mga equipment, sometimes mga medisina. Hindi ba pwede natin isama yung implants as a support or LG hospitals? Actually, may programa kami. Ang department, ang PhilHealth, naglagay na rin ng benefit package para sa implant. Ang ating pong president ng PhilHealth ay isang orthopedic surgeon. Nag-oopera ng tuhod. At, ano ba yung programa natin? Thank you po, Madam Chair. Yes, sir. Meron na po tayong Z-package ng ortho. At yun nga lang, yun po ay dadaan mismo sa hospital para nga po ma-standardize din natin yung presyo. Kasi kung dadaan po sa doktor, minsan po erratic yung presyo. So, ngayon po, kailangan pong mag-affiliate lang po kasi may mga yun nga po, dapat mag-agree yung mga orthopedic surgeon. At yun po, pwede ko kayong tulungan kasi kilala ko po yung mga surgeon dyan sa Butuan na mag-agree po doon sa ating Z-package. At meron pong programa ang Philippine Orthopedic Association para po talagang i-push yung Z-package kahit po sa aming mga miyembro, most especially po dito sa mga probinsya. At dagdag ko lang po, Madam Chair, na ang MAIPIP program nag-allow din mabayaran yung implant, metallic implant. So, i-request lang po kung wala yung hospital nun at hindi sila accredited nung Z-package, pwede siyang i-request through the MAIPIP program. Kaya nga, ang sinabi ko ngayon dito, sinagot ko, tinawagan ko, ang sabi ko, yung implant, ano na lang sa bill para ma-cover ng MAIP. Pwede pong cover naman. Pero baka ang sinasabi nila, hindi kasi supply ng ospital. Isang private yon at gusto nun cash, hindi tumatanggap ng GL yon kasi nga hindi naman amin yung ospital ang tumatanggap. So yun yung difficulty namin. Merong, isa iba kino-consignment, pumapayag. So ang magandang solusyon dyan, yung ospital, ipa-consignment siya. So willing siyang magamit yung bakal pero babayaran siya later. Which works yung MAIP na magbabayad. Okay, maraming salamat po, Mr. Secretary. Thank you very much, Madam Chair.